Nakatakda namang dagdagan ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga biyahe ng RoRo sa Amandayan Port sa Samar bilang tugon sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ito'y upang tiyakin na hindi gaanong maaantala ang biyahe ng mga sasakyang apektado ng ipinataw na weight limit sa tulay. Magbabalita si Kyle Bulyas. Pinag-aaralan ngayon ng Philippine Ports Authority ang pagdaragdag ng mga bumabiyaheng RoRo sa Amandayehan Port sa Basay, Samar. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ang Amandayehan Port ang pinakamalapit at may pinakamaiksing biyahe ngayon patungong Tacloban. Pero sa kasalukuyan, hindi pa handa ang mga pasilidad ng naturang pantalan para maakomoda ang mas maraming mga sasakyan na hindi maaaring makatawid sa San Juanico Bridge dahil sa umiiral na weight limit. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 RoRo na bumabiyahe na kayang magsakay ng hanggang sa 200 sasakyan kada araw. Well, sa ngayon po, Ka Jerry, ang report po sa atin ng Office of Civil Defense doon sa area, araw-araw po umaabot po sa 1,400 na truck. Ang pinag-uusapan lamang po natin truck, hindi po yung light vessels. Light vehicles po. Nasa 1,400 po daw. Dami pala. Araw-araw. Inaasahan din aniya na ngayong linggo ay madadagdagan pa ng 2 vessel ang bumabiyahe sa Amandayehan Port. Sabi ni Dizon, ang lokal na pamahalaan ng Basay ang namamahala sa pantalan pero plano na itong i-turn over sa PPA. Layon itong palawakin pa ang operasyon ng Amandayehan at dagdagan ng mga rampa nito upang maakomoda ang mas malalaking RoRo. Matatanda ang nagpatupad ng weight limit na 3 tons sa San Juanico Bridge dahil sa kasalukuyang estado ng tulay. Ayon sa pamahalaan, kailangan ng sumailalim sa retrofitting works ang San Juanico upang matiyak ang integridad nito at kaligtasan ng publikong dumadaan dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.